mga mag-aaral. Ako si Binibining Mary Jean Inay at ako ang iyong guro sa paksang ito. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin para sa ating aralin na ito. Bago ang lahat, may gawain akong inihanda sa inyo na tinatawag nating story box. Ang story box ay, ang gagawin nyo lamang ito ay may 10 numero na akong ipapakita dito at pipili kayo bawat numero. Bawat numero naman ay may nakatumbas na nakatagong larawan na nagpapakita ng iba't ibang anyo ng sektor. Matapos mabuksan ang napiling numero, kailangang ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Ngayon naman, ano ang mga nakikita niyo sa larawan? Batay sa mga larawan na inyong nabunot, ano naman ang mga ibig sabihin ng mga larawan na inyong mga nabunot? Ano kaya ang informal na sektor? Ito ay ang pambansang kaunlaran ay makakamit lamang kung ang lahat ng bumubuo ng sektor ng ekonomiya at ang pamahalaan ay magtutulungan. May bahaging ginagampanan ang informal na sektor. Ito ay ang agrikultura, industriya, paglilingkod upang makamit ang pambansang kaunlaran. Subalit hindi masasabing kompleto ang pag-aaral ng ekonomiya kung hindi kabilang ang informal na sektor sapagkat marami ang mamamayan ang kabilang dito. Ngayon, ang informal na sektor, ito ay ang ekonomiya o salat o walang informal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng gawain pang ekonomiya. Ang kita ng informal na sektor ay hindi na isasama sa kabuuang Gross Domestic Product o tinatawag nating GDP ng bansa. Ang katangian ng informal na sektor, hindi lamang ito makikita kung kahit anong pananaw ng isang tao. Ito ay makikita natin kung hindi nakarehistro ang informal na sektor o isang negosyo ng informal na sektor sa pamahalaan. Pangalawa naman, hindi nakapagbayad ng buwis mula sa kinikita nila. Hindi sila nagbabayad ng buwis sa kanilang kinikita. Hindi katulad ng malaking kumpanya na sila mismo o malaking mga tindahan na nagbabayad ng buwis. Pangatlo naman, hindi nakapaloob sa legal na formal na balagkas na inilatag sa pamahalaan para sa pagninegosyo. Wala sila sinusunod na formal na batas, kundi sila lamang ang gumawa ng kanilang batas sa kanilang pagtitinda o sa kanilang paghahanap buhay. Ang informal na sektor, ito ay ang paraan ng mga mamamayan upang magkaroon ng kabuhayan o dagdag na kita tuwing panahon ng pangangailangan at kagipitan. Dito natin makikita ang informal na sektor kung ang isang tao ay mahigpit ang pangangailangan at kagipitan. Minsan naman ang mga tao dito na hindi natin maiwasan na gumawa ng masama para lang sa mabilisang pagkakita ng pera. Ang kawalan ng sapat, pangalawa, ang kawalan ng sapat na hanap buhay at ang kahirapan ay siya tutulak sa tao na pumapasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Pangatlo naman ay ang paglaganap ng informal na sektor ay isang global phenomenon. So, ibig sabihin naman ito ay hindi maikakaila ang contribution nito sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Ito ay partikular sa pagbibigay ng empleyo o hanap buhay sa mga mamamayan. So dito naman sa larawan natin ipapakita, ito ay ang mga larawan ng informal na sektor. Makikita natin dito na iba't ibang larawan ang pwedeng gawin ng isang tao kapag sila ay mahigpit ang pangangailangan at kagipitan. Dito natin makikita na mabilisang pagkakita ng pera. Iba't ibang anyong ng informal na sektor, no? Makikita natin dito na
sa anyo ng informal na sektor, may maaring ang mga tao ay gawain nila maaring sa katuparan sa loob lamang sa tahanan. Katulad ng paglalaba, naging nani, naglilinis ng bahay para lamang makapaghanap ng pera o makapagkakitaan ang kanilang kakayahan. Pangalawa naman ay illegal na gawain tulad ng pagnanakaw, privacy at prostitution. Ito ay ang mga hindi mabuting gawain para lamang sa kagipitan at pangangailangan na kuha nilang gumawa nito para sa kanilang pangangailangan, para sila ay mabuhay. Pangatlo naman ay gawain pansibiko, paggagawa ng panreliyon. Katulad ng isang nanay na nagtitinda dito ng kandila sa labas ng simbahan. Pang-apat naman ay mga sari-sari store, pagtitinda sa sidewalk, paglalako ng kalakal, serbisyo sa market, no? May mga tao na nakikita natin naglalako ng mga gulay, mga prutas para sila ay makapagkakita ng pera dahil sila ay susurulan ng mga may-ari ng prutas. At hindi lamang yan ang ating tatalakayin sa informal na sektor, marami pang uri o anyo ang iba't ibang makikita natin sa ating paligid sa informal na sektor. Katulad ng mga kaya natin gawin para lamang tayo ay mabayaran. Ito ay tinatawag din na informal na sektor. Ngayon naman, dito makikita natin dito sa larawan. Gawain na nasa loob ng bahay, no? May naging nani, naglalaba, naglilinis sa loob ng bahay para lamang sila ay kita ng pera sa kanilang paglilinis ng bahay, pag naging nani, naglabandera. Hindi lang yan, may illegal rin. Nakikita natin dito sa illegal. Dito ay nakikita natin na naging prostitution ang babae, siya ay bayaran. Nakikita natin dito nagtitinda ng droga. Tama. Ang nagtitinda ng droga, ito ay uri ng informal na sektor na gawain sa illegal na gawain. Gawain pang relihiyon, nagtitinda ng mga sampagita, nagtitinda ng kandila o kahit ano na nasa labas ng simbahan. Nagtitinda sa sidewalk. Ito rin ay katulad ng street vendors, no? Nagtitinda sa sidewalk ng mga butas, gulay, street foods, kahit ano na makikita natin. Kaya naman, sa kahalagahan ng informal na sektor, makikita natin dito na sinasalungin ito ang mga mamamayan na hindi makapagsubok bilang regular na empleyado sa isang kumpanya. Nagbibigay ng mga pagkakataon sa maraming Pilipino na makapaghanap buhay. No? Makikita natin na ito ay natutugon lamang na kanilang hanap buhay o pangangailangan sa buhay o pangangailangan sa araw-araw. Nagsisilbi nitong tagasalo ang mga mamamayan ay may mahigpit na pangangailangan. Dito natin makikita kung gaano natin kakailangan maging informal na sektor para lamang sa ating pangangailangan at kagustuhan. At dito natin makukuha yung una talaga ay ang ating mga pangangailangan. Sa kawalan ng tamang trabaho, kaya tayo ay nakapagpasubok na pumasok sa ganyan. Malaki ang itutulong sa mga consumer ang mga kalakal at serbisyo mula sa informal na sektor dahil mura nito halaga. May mga tao dito na kailangan nilang magtinda sa maliit na halaga dahil alam nila ito ay pagkakakitaan nila ito sa malaking halaga at di nila kailangan magbayad ng buwis. Dito naman sa chart na ito ay makikita natin na women and informal employment as a percentage of total employment. Sa South Asia, makikita natin na ang informal worker dito ng mga babae ay 95%. May mga street food vendors, PT goods and services traders, subsistence farmers, seasonal workers, domestic workers, and industrial out workers. Sa Sub-Saharan Africa naman ay may 89%. 89% sa kanila ang street food vendors na mga babae. May PT goods and services trades, subsistence farmers, seasonal workers, domestic workers, and industrial out workers. May
America and the Caribbean. Kunti lamang kumbaga sa Saharan Africa at sa Southeast Asia. Dahil sa Southeast Asia, meron silang 95% at sa Sub-Saharan Africa naman, may 89 sila. Pero ang sa Latin America and the Caribbean, may 59% sila dito na mga kadalasan ng kanilang mga kababaihan doon ay street vendors, petty goods and services, traders, also the subsistence farmers, seasonal workers, domestic workers, industrial out workers. So, meron silang unti lamang kumbaga sa dalawang country. So, makikita natin ang dahilan ng informal na sektor sa inyong pananaw. Ano kaya ang naging dahilan nito? Magaling dahil ang mga unang dahilan nito ito ay upang ang mga tao na sa informal na sektor, una para sila ay makaligtas sa pagbayad ng buwis sa pamahalaan. Makikita natin kahit ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay mataas ang pagbabayad sa buwis o tax ngayon, ngayong panahon natin ngayon. Pero ang mga informal na sektor, na pinili nilang pumasok sa informal na sektor para sila ay makaligtas, hindi makabayad sa buwis sa pamahalaan. Pangalawa naman, upang sila ay makaiwas sa masyadong mahabang masalimuot na proseso ng pakikipag-transaksyon sa pamahalaan o ibig sabihin sila ay tinatamad o hindi man lamang tinatamad, hindi nila kayang makikipag-transaksyon sa mahabang proseso. O pangatlo naman, kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas ng programa ay hindi naipapatupad ng maayos. At ito rin ay makapaghanap buhay na hindi ka nangangailangan ng malaking puhunan o kapital. Dahil pwede tayo makapagnegosyo kahit ano. Magtitinda ng ice candy kung may freezer ka. Magtitinda ng kwek-kwek sa labas ng iyong bahay. Kahit anong negosyo, hindi tayo nangangailangan ng malaking puhunan. Last naman ay kalaban ang pagtinding kahirapan. Dahil sa kahirapan, tayo napasok sa informal sector. Ngayon naman, ay hahanapin natin ang epekto nito ng informal na sektor sa ekonomiya. Ano kaya ang mga epekto nito sa ating ekonomiya? Una, pagbaba ng halaga na nalikom ng buwis. Pagbaba ng halaga na nalikom ng buwis. Ito ay nangangahulugan ng malaking pagbawas sa kabuuan, koleksyon o maaaring kitain ng pamahalaan sa pangungulita ng buwis. Ibig sabihin nito ay imbes na malaki ang manlikom ng pamahalaan para sa mga magbabayad ng buwis, pero para lamang sa epekto sa mga taong pinipili naging informal na sektor, naging mababa na ang nalikom ng informal na sektor dahil pinili ng mga tao na magnegosyo ng mga maliit na halaga na hindi nagbabayad ng buwis. Pangalawa naman, banta sa kapakanan ng mga mamimili. So, ibig sabihin nito ay ang mga mamimiling tumatangkilik dito ay maaaring mapahamak, maaabuso, o mapagsamantalahan. Pangatlo naman ay paglaganap ng illegal na gawain. Dahil sa kagustuhan na kumita ng mabilis, ang mga tao ay nauudyok na pumapasok sa mga gawain illegal o labag sa batas natin. Ngayon naman, tayo ay natapos na sa ating paksa, may gawain na naman tayong gagawin. Ang gawain na ito ay tinatawag na formal o informal na sektor. Ang gawain na ito ay titignan ninyo, may babasahin lamang ako ng mga senaryo at huhulaan ninyo kung ito ba ay formal o informal na sektor. Unang senaryo. Isang pamilya nagbibinta ng lutong ulam at kakanin sa tapat ng kanilang bahay na walang business permit. Ito ba ay formal o informal na sektor? Tama, ito ay informal na sektor dahil sila ay nagbibinta ng ulam at kakanin sa tapat ng kanilang bahay na walang business permit. Pangalawa naman, isang grupo ng mga kabataan nagbibinta ng pirated na kopya ng pelikula sa kalsada. Ito ay informal o formal na sektor? Tama, ito ay informal na sektor. Pangatlo naman, isang dating empleyado na nawalan ng trabaho at ngayon ay naglalako ng serbisyong street food vendor para may panggasto sa araw-araw. Ito ba ay formal o informal na sektor? Magaling, ito ay informal na sektor.
Pangatlo naman, isang pamilya nagtatayo ng negosyo, nagluluto ng ulam para sa mga okasyon. Sila ay kumuha ng business permit mula sa munisipyo, nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue o BIR at nagbibigay ng opisyal na resibo sa bawat kliyente. Ito ba ay formal o informal na sektor? Tama, ito ay formal na sektor dahil sila ay kumuha ng BIR. Panglima naman, isang butika na nagbibinta ng mga gamot na may pahintulot mula sa Food and Drug Administration o FDA. Ang lahat ng mga empleyado ay may regular na sahod, may kontrata at binabayaran ang kanilang mga benepisyo tulad sa SSS at PhilHealth. Ito ba ay formal o informal na sektor? Magaling, ito ay formal na sektor. At ngayon naman, natapos na tayo sa ating pangkatang gawain, dumako na naman tayo sa ating pasulit. Kung nakukuha nyo ba ang ating paksa ngayong hapon. Basahin at suriin ang bawat sitwasyon, piliin ang titik ng tamang sagot. Nakita mo ang iyong kapitbahay na nagbibinta ng mga pirated na DVD batay sa aralin, paano mo ito dapat ituring? A. Suportahan dahil mura ang kanyang tenda. B. Ituring itong illegal na gawain labag sa batas ng bansa. O C. Baliwalain dahil kailangan niya lang ng pera. D. Ipagmalaki dahil siya ay isang entrepreneur. Tama, magaling. Ang tamang sagot ay B. Ituring itong legal na gawain na labag sa batas ng bansa. Pangalawa naman, maraming Pilipino ang pumapasok sa informal na sektor dahil sa matinding kahirapan. Ano ang dapat maging saloobin dito? A. Sila ay pabigat sa lipunan dahil sila ay nagbayad ng buwis. B. Sila ay mga taong naghahanap ng paraan upang mabuhay sa gitna ng kakulangan ng trabaho. C. Dapat silang lahat ay ikulong dahil sa pagtitinda sa sidewalk. D. Kasalanan nila kung bakit hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Magaling, ang tamang sagot ay B. Sila ay mga taong naghahanap ng paraan upang mabuhay sa gitna ng kakulangan ng trabaho. Pangatlo, ang kita sa informal na sektor ay hindi na isasama sa GDP ng bansa. Ano ang pinapahiwatig nito sa iyong pag-uunawa? A. Walang halaga ang kanyang ginagawa para sa bansa. B. Hindi organisado ang sistema kaya hindi maitala ang kanilang kontribusyon. C. Mabuting huwag nilang silang magtrabaho. D. Hindi sila tunay na bahagi ng ekonomiya. Magaling. Ang tamang sagot ay B. Hindi organisado ang sistema kaya hindi maitala ang kanilang kontribusyon. Pang-apat naman, paano mo dapat pakitunguhan ang street vendors o sidewalk vendors? A. Layuan dahil sila ay madumi. B. Irespeto ang kanilang pagsisikap na kumita ng marangal sa kabila ng hirap. C. Pagtawanan dahil sa kalsada lang sila nagtatrabaho. D. Isuplong agad sa pulis. D. Isumbong agad sa pulis kahit nagtitinda ng gulay. Panglima naman, ang bureaucratic red tape ay isa sa dahilan kung bakit iniwasan ng mga tao ang formal na sektor. Ano ang tamang saloobin tungkol dito? A. Tama lang na umiwas sa batas para mabilis ang kita. B. Dapat ayusin ng gobyerno ang sistema upang mas madaling magrehistro ang mga maliliit na negosyo. C. Hayaan na lang na maging illegal ang lahat ng negosyo. D. Huwag nang pansinin ang mga batas sa pagninegosyo. Magaling. Ang tamang sagot ay B. Dapat ayusin ng gobyerno ang sistema upang mas madaling magrehistro ang mga maliliit na negosyo. Ayon sa datos, mas malaki ang porsyento ng mga kababaihan sa informal na sektor sa Timog Asya. Ano ang dapat mong mapagtanto rito? A. Mas tamad ang mga babae kaysa sa lalaki.
B. May mga hamon sa lipunan na naglilimita sa oportunidad ng mga babae sa formal na trabaho. C. Hindi marunong magnegosyo ang mga babae. D. Mas gusto ng mga babae ang magbenta sa kalsada. Tama. Ang tamang sagot ay B. May mga hamon sa lipunan na naglilimita sa oportunidad ng mga babae sa formal na trabaho. Ang impormal na sektor ay nagsisilbing tagasalo ng mga mamamayang may mahigpit na pangangailangan. Ano ang iyong opinion dito? A. Ito ay pansamantalang lunas sa kawalan ng trabaho sa bansa. B. Ito ay permanenteng solusyon sa kahirapan. C. Ito ay hadlang sa pag-unlad ng isang tao. D. Ito ay paraan para yumaman ng mabilis. Magaling! Ang tamang sagot ay A. Ito ay pagsamantalang lunas sa kawalan ng trabaho sa bansa. Nakita mo ang flowchart ng epekto ng impormal na sektor sa ekonomiya. Ano ang dapat mong maging critical na kaisipan? A. Walang masamang epekto ang impormal na sektor. B. Maaari itong magdulot ng unfair competition at pagbaba ng koleksyon ng buwis. O C, mas mabuting buwagin na lang ang lahat para sa formal na ng formal na kumpanya. O D, hindi konektado ang informal na sektor sa kabubuang social well-being. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Maaari itong nagdulot ng unfair competition at pagbaba ng koleksyon ng buwis. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng responsableng saloobin bilang consumer? A. Bumili ng nakaw na gamit dahil ito ay mura. B. Maging mapanuri sa kaligtasan ng mga binibili sa impormal na sektor dahil banta ito sa kapakanan ng mamimili. C. Huwag kailanman bumili sa mga sari-sari store. D. Palaging makipag-away sa mga tindera sa sidewalk. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Maging mapanuri sa kaligtasan ng mga binibili sa impormal na sektor dahil banta ito sa kapakanan ng mamimili. Pang-10. Bilang mag-aaral, ano ang iyong magagawa para makatulong sa isyong ito? A. Pag-aralan ang mga batas at karapatan ng mga manggagawa upang maging mulat sa katotohanan. B. Hikayatin ang mga tao na maging illegal ang lahat ng trabaho. C. Huwag na makialam sa mga isyu ng lipunan. D. Suportahan ang lahat ng illegal na gawain basta't kumikita. Magaling! Ang tamang sagot ay A. Napakahusay na inyong ipinapakita sa ating pagsusulit ngayong araw. Talagang naiintindihan ninyo ang konsepto ng impormal na sektor. Para sa ating takdang aralin, magmamasid sa iyong barangay o komunidad. Tukuyin ang isang halimbawa ng impormal na sektor. Halimbawa, sidewalk vendor, magbobote, o street food vendor. Humingi ng pahintulot bago kumuha ng larawan sa kanila. Matapos kumuha ng larawan, iprinta at idikit sa isang short size na bond paper. Sa ibaba ng larawan, magbigay ng maikling refleksyon tungkol sa hamong kinahaharap batay sa iyong inaral. Naririto ang pamantayan sa nilalaman. Bago tayo tuluyang magpaalam sa araw na ito, tandaan natin na ang impormal na sektor ay hindi lamang estatika sa ating ekonomiya. Sila ay mga mukha ng pagsisikap, diskarte, at katatagan ng bawat pamilyang Pilipino. Tandaan natin na walang maliit na trabaho sa taong may malaking pangarap at malinis na hangarin. Paalam at maraming salamat mga mag-aaral sa inyong napakahusay na partisipasyon. Bye-bye!